What's up mga tropa peeps? So, napanood niyo na po ang video ni Sir Mike Abe. Salamat sa video ni Sir Mike Abe at sa kanyang mga information at sa kanyang mga opinion na talaga na mga marami tayong natututunan ng mga humahanga sa kanya. Ngayon po, dito po sa nangyari na ito na pagkakaso kay Sara Duterte, ito isa to sa mga kumbaga realidad di ba? Na kapag ikaw meron kang ginawa dito sa mundo, may consequence yan. Lahat ng gawin mo, mayroong kapalit. Lahat ng sabihin mo, pwedeng makasama, pwedeng makabuti sa'yo. Diba? Ito si Sara Duterte, abogada to. At tingin ko naman siguro, maraming natutunan ito sa kanyang ama pagdating sa politika, pagdating sa mga batas, imposibleng walang alam to, 'di ba? Pero yung kanyang sinabi na alam nating naka-live niyang sinabi yan, nabalita sa TV, sa radyo, sa mga social media, na i-post yan. Alam natin na may pagbabanta. Diba? Kalukuhan kung sasabihin na walang pagbabanta. Kalukuhan kung sasabihin na hindi siya nagbanta. Diba? Hindi pwede sasabihin conditional threat o eto ay sinabi ko kung may mangyayari lamang sa akin. Hindi. Palusot lang yun. Pero ang pinakapunto dito, meron kang masamang balak doon sa presidente. Yun ang pinakapunto, kaya siya ay kinasuhan na po ng NBI. Yun ang nakikita kong punto dito Meron kang ginawang pagbabanta sa harapan ng napakaraming tao, maraming nanonood sa'yo, sinabi mo yan, hindi ka man lang nag-isip. Alam niyo, meron nga po akong isang nakausap at DDS. Nakausap ko. Ano siya, sabi, nung nagkausap kami, alam niya na ako pro-admin, pero siya, DDS siya. Kasi ang kanyang pamilya daw po, yung kanyang tatay ay from Mindanao at bilib sila sa mga Duterte. So, kahit na BBM ako at siya'y DDS, wala kaming problema. Magkaibigan pa rin kami. Ngayon, nung time na nagkausap kami, alam niyo kung ano sabi niya sa akin? Nung na-impeach na si Sara ng Kongreso, alam niyo sabi niya sa akin? Matabil kasi ang dila ni Sara. Yun ang sabi niya sa akin. Matabil ang dila. Hindi mapigil ang bunganga. Alam niyo talagang minsan umaabot kami na parang nagtatalo kami. Pag-usapin ng BBM at DDS, parang nagkakaroon kami ng pagtatalo. Pero alam nyo, nung na-impeach na si Sara, siya na nagsabi, mali si Sara sa pagsasalita niya ng hindi maganda kay BBM. Pagmumura. Dapat hindi niya ginaya ang kanyang ama. Yun ang sinasabi sa akin. Nung na-impeach na, sabi ko, teka, DDS ka, baka mamaya BBM ka na. Niloloko pa nga ganun Hindi, kasi may mali talaga dahil sa ginawa niyang pagsasalita na yun. Diba, alam niyo, yun hindi ko siya makumbinse na pumanig sa akin. Nanonood siya ng vlog ko, sigurado nanonood siya ng vlog ko, pero hindi yan nagko-comment. Pero pag nakita ko na, sasabihin yun sa akin, uy, pati ako, binablog mo na rin. Ay, shoutout kuya. Kilala mo na kung sino ka. Di ba? Ito po kasi yung katotohanan ng buhay natin. Kung ano yung sabihin natin, may consequence yan. Gawin natin, may consequence. Lahat may kapalit. May good karma, may bad karma. Lahat po yan.
meron pong kapalit. Ngayon, ayaw na ayaw nitong mga DDEBs na ito na maparusahan si Sara Duterte sa ginawa niyang paglulustay sa pera ng taong bayan. Ayaw na ayaw nilang maparusahan si Sara Duterte sa pagmumura at pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw na ayaw niya, di ba? Ayaw na ayaw ng mga DDEBs. Naalala nyo, mayroong matanda, mga ilang buwan lang nakalipas. Merong isang matanda. Hindi ko lang matandaan kung saang siya eh. Kung sa Cebu ba yun o kung saang lugar. Teka, ito, hinahanap ko. Merong isang matanda po na nagbiro. Ayan, nagbiro. Ito, Tacloban, August 2, 2024. Meron pong isang matanda na nagsalita po. At ang sabi po nung matanda, bumibiyahe siya mag-isa. Nag-bomb joke po siya. So, na-delay po yung flight at based on the initial report, the crew member was helping the elderly women with her luggage. She made an ill-advised joke saying that her bag was heavy because it contained yon. Cap said she was on board flight. Tapos, passengers affected by the delayed flight due to a joke at Tacloban Airport are now boarding at 8:05 p.m. Ayan. So, sa Tacloban po. At sabi dito, she was barred from boarding the plane and is now in the custody of the Philippine National Police Aviation Security Group. At tingin ko kinasuhan po ito. Ito po sa Inquirer. Inquirer.net. Ayan. Yan na nakalagay dyan. Senior citizen. Ito nagjo-joke lang to. Alam natin na nagjo-joke lang yan. Alangan naman senior citizen magdadala ng ganon, di ba? So, ito po nagbayad sa kanyang sinabi na biro. Ngayon, etong si Sara Duterte, nung sinabi niya ang mga bagay na yon patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at House Speaker, ano ang sinabi niya? No joke. No joke. Sabi niya ganon. Etong matanda na parusahan. Tapos si Sara Duterte, ang nanganganib ang buhay o ang binabantaan niyang buhay ay ang ating presidente, ayaw ng mga DDEBs na maparusahan si Sara Duterte. Nasaan ang mga utak nitong mga to? Diba? Anong gusto nyo? Ma-spoiled si Sara Duterte at gawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin tapos wala siyang babayaran sa paglabag sa batas. Yun lang 600 million na hinahanap sa kanya kung saan niya nilustay. Hindi niya maipaliwanag. Ayaw niyong maparusahan. Diba? Yun yung matanda na nagjo-joke lang ng ganyan Naparusahan. Tapos si Sara Duterte na napakalaking paglabag sa batas ang ginawa niya dahil sa pagbabanta sa namumuno sa ating bansa. Ano yun? Hayaan lang natin na mag-slip away? Pagpasensyaan nyo na, emotional lang yun. Ganun ba? Ganun ba dapat? Naalala ninyo, panahon ni Digong, merong isang negosyante around Davao del Norte o Davao de Oro, di ko alam yung lugar nakalimutan ko nagsalita kay Digong, tinawag na crazy si Digong. Dinampot siya ng pulis, kinulong. Yung teacher
na nag-post na napaka-imposibleng magawa niya yung kanyang pinost na yon, pagbabanta rin kay Digong. Pero imposibleng magawa dahil hindi naman siya makapangyarihan at wala naman siyang perang ganong kalaki para magbigay ng reward sa kung sino ang kayang gumurgur kay Digong. Nakulong din yun. Lahat ng mga kumalaban noon kay Digong nakulong. Tapos ngayon, si Sara Duterte, na kinalaban si PBBM, nagbanta kay PBBM, pinagmumura si PBBM, nagbintang ng kung ano-ano kay PBBM. Ang gusto lang ng mga DDEBs, walang mangyari na pagbabayad sa batas. Aba, masahol pa pala kayo sa sinasabi ninyong si PBBM ay malupit na presidente, si PBBM ay sakim at si PBBM ay ganid sa kapangyarihan. Yung pala, kayo pala, ang gusto pala ninyo, ang mamuno sa ating bansa, ay hindi mapaparusahan kailanman kahit ano ang labagin na batas. Abay, delikado po yan. Magagawa na po niya ng mga imposible sa sobrang kumpiyansa niya sa sarili, sa sobrang confident siya na yun yung nagawa ko nga kay BBM Hindi nga ako naparusahan Binantaan ko nga kayang-kaya na niyang gawin lahat. Yung 600 million nga nakalusot ako kahit billion-billion pa yung kulimbating ko, pamigay ko, ilagay ko sa sobre, ilagay ko sa duffel bag. Walang kontra na sa akin kasi nalusutan ko na lahat Yan ang napakahirap na mangyari. Ginagawa ninyong halimaw si Sara Duterte. Nakikinig naman si Sara Duterte sa mga taong ginagawa siyang halimaw. Diba? Hindi naman siya dating ganyan Grabe nga ang kanyang ginagawang diba? Ginagawa niyang pagsuporta noon kay PBBM. Diba? Kung ano-ano pa mga matatamis na salita ang sinasabi niya kay PBBM noon. Kaya napakadelikado po niyan na ginagawa ninyong halimaw si Sara Duterte. Masyado niyong ginagawang pinapalaki yung ulo niya. Napakadelikado po niyan. Yan ang maling-mali. Nako. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, mabuti na yon na nakita natin yung mga bagay na mate-turn off tayo kay Sara Duterte. Bakit? Para pagdating ng 2028, hindi siya maging presidente. Kasi yun na yung nung 2022 election, matunog na matunog yan. Nanalo si PBBM. Vice Presidente si Sara. Ang next president si Sara Duterte. Buti na lamang po talaga. Hindi natapos ang termino ni PBBM. Sumingaw na ang lahat ng itinatagong baho ni Sara Duterte. Kasi kung hindi po yun nangyari at naging presidente siya, nako, kawawa tayong mga Pilipino. Magkakaroon tayo ng presidenteng halimaw na nagtatago sa maamong mukha, nagtatago sa magandang ngiti, at nagtatago sa mga maang-maangan at parang napaka-inosente na mga salita. Buti na lang talaga nangyari yan. Kaya tama yung sinabi ni BP Sara, God save the Philippines. Sinesave na tayo ng ating Panginoon. Inilabas niya na kung sino ang tunay na kurakot, kung sino talaga ang masama at kung sino talaga ang walang malasakit sa mga Pilipino. At yun ay ang mga Duterte. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mwah, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.